Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Marami nagtatanong kasi nga po itong franchise ng SMNI ay kinansela na. Na-revoke na po itong prangkisa ng SMNI at ito ay sa botong ilan yung bumoto? Review natin yung nangyari sa revoke ng franchise ng SMNI. Yan po ay na-approve. Yung bill to revoke the franchise of SMNI ay naaprubahan sa kanyang third and final reading. Kaya naman maraming dahilan mga kababayan kung bakit na-revoke itong franchise. Ito lang yung mga ilan sa mga dahilan. False information, spreading China narrative, rampant red tagging, or reporting just in favor of Pastor Kibuloy and his allies, at marami pang iba. At ginagamit din kasi di umano itong SMNI para siraan ng gobyerno. Si Duterte, si dating Pangulong Duterte, ginagamit itong SMNI, yung kanyang programang Gikan sa Masa, para siraan, di ba? Kung matatandaan natin, may isang instance na sinabihan niya na itong Kongreso ang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno. So, mga ganun po ang mga dahilan. Kaya naman napatunayan nga etong SMNI ay lumabag. Kasi meron pong mga rules kapag meron kang franchise. Kapag nilabag mo yung mga rules na yan, i-revoke nila yung ibinigay sa yung prangkisa. So sa botong 284 mga kababayan, 284 yung bumotong yes para i-revoke itong prangkisa ng SMNI. 4 ang bumoto na against, yung no ang kanilang boto, at 4 ang nag-abstain. Yung 4, yung iwas pusoy mga kababayan. Iwas puso yung 4. So ngayon marami nagtatanong, sino ba yung 4 na bumoto ng no? Okay, eto mga kababayan Ito yung 4 na bumoto ng no. Hinanap ko talaga to para mabalita ko sa inyo kasi marami nagtatanong, sino yung 4 na hindi yung bumoto ng no? Okay, etong 4 na bumoto ng no ay si Congressman Cardema. Hindi ko ata kilala to si Congressman Cardema. Pakilagay nyo pa sa comment section kung kilala nyo to si Cardema. At ano ang nito? Siguro anong dahilan bakit bumoto siya ng no sa pag-revoke ng prangkisa ng SMNI. Tapos isa pa si Salo. Sino tong si Salo? Tapos syempre ito expected naman natin mga kababayan, si Duterte. Sinong Duterte? Di si anong pangalan nito? Yung kini-question, yung bilyong-bilyong budget dyan sa Davao. So Duterte, at etong si GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Expected na rin natin yan kasi dikit kay Digong yan kay dating Pangulong Duterte. So yun yung 4 mga kababayan, 4 na bumoto ng no. Hindi sila nagpabor sa revoke ng franchise ng SMNI. Ulitin ko, ito yung 4, Cardema, Duterte, GMA, at Salo. Yung nag-abstain naman, yung iwas pusoy mga kababayan, ay si Bautista, Duwabit, Hataman, at Bersosa. Ayan mga kababayan bumoto para tanggalin ng franchise, 284, yung 4 na hindi bumoto yung sinabi ko na sa inyo, at yung 4 na nag-abstain, sinabi ko na rin po sa inyo. Alright, so yun ang update natin dyan. Ngayon ito, may breaking news sa mga oras na ito. Ito po raw si Presidente Bongbong Marcos at etong si First Lady First Lady Liza Araneta Marcos ay nakararanas ngayon ng flu-like symptoms. So ibig sabihin mga kababayan, baka meron silang COVID, hindi natin alam pero flu-like symptoms, tinatanang kaso na itong mag-asawa, si Pangulong Marcos at ang kanyang First Lady Liza Araneta Marcos. At to ensure their speedy recovery, sila po ay na-advise ng kanilang doktor na magpahinga. Ayan mga kababayan. At syempre, may mga reaksyon. May mga reaksyon, mga opinion mga kababayan. Sabi nila,
Kasi daw travel ng travel. Sabi naman ng iba, ano nga kasi nga, eh, mawawala daw yung sakit na yan kapag nag-travel. Iba-iba po yung iba-iba yung mga komento ng ating kababayan. Sabi ng iba, kaya nagkasakit kasi travel ng travel. Sabi naman ng iba, mawawala daw yung sakit kapag nag-travel uli. Ayan mga kababayan yung yan yung update natin. Ito pa mga kababayan, ito gusto ko lang i-share sa inyo. Ito mga kababayan, pakita ko po sa inyo. Sandali lang ilalagay natin sa ating screen para makita ninyo. Alright. Okay. Ayan mga kababayan. Ang nakikita nyo sa ating screen ay si Nino Barsaga. Alright. Si Nino Barsaga mga kababayan, isa po itong dating supporter ni Duterte. At kasama niya sa pagiging supporter sila Banat Bay, Pucho Oli, etong Banateros. At matagal sila nagkasama. At nung hindi na tumakbo si Duterte, sinuportahan naman nila ngayon si Sara Duterte bilang Vice Presidente. Lumipat sila kay Isko. Sama-sama sila sumuporta kay Isko Moreno. Last presidential elections. At ngayon, eto, away-away na sila. Ganun na po nangyayari. Alam niyo pagdating talaga sa politika, hindi talaga mawawala yung awayan, Minsan magkakampi. Magugulat kayo kinabukasan, wala na, magkalaban na. Parang sa amin, 'di ba? Merong isang TBJ defender diyan na dahil wala nang araw mako-content about TBJ, about Itbulaga, ayun. Sumama sa ibang grupo at okay naman sana 'yon. Kaso ang problema, sana wag naman tirahin, personalin yung mga iniwan niyang mga kasamahan dati na napakinabangan naman niya. 'Di ba? Yun kasi minsan, 'pag napakinabangan ka na, magugulat ka Walang iya itong nakinabang humingi ng tulong, tinulungan ko tapos ngayon tinitira ko. Maraming gano'n, mga walang utang na loob. Kaya umalis siya. Ito. Kasama niya ngayon yung binabanatan ni Nino Barsaga. Kaya binabanatan niya rin itong si Nino Barsaga. Pero ito mga kababayan, itong video na to, tungkol ito dito kay Banat Bay sa Banateros. Kasi mga kababayan, sa ngayon, sumusuporta sila kay Kibuloy. Pero before, nung mga panahon, matagal na panahon, iba ang kanilang sinasabi laban kay Kibuloy. So, ibig sabihin, dati, talagang kung mura-murahin nila si Kibuloy, ganun-ganun na lang. Kulang na nga lang talagang isumpa itong si Kibuloy. Pero ngayon, grabe himod. Himod puwet, sabi nga ni Nino Barsaga, himod puwet, etong Banateros dito kay Pastor Kibuloy. Pakinggan natin kasi bakit kailangan natin marinig? Para malaman natin yung kredibilidad ng tao. Kasi baka sama kayo ng sama, naniniwala kayo sa taong ito, bakit ka sasama sa isang tao na iba ang sinasabi dati, ngayon iba rin ang sinasabi. So pagdating ng araw, iba rin ang sasabihin yan. So pabago-bago ng sinasabi. Ibig sabihin, pabago-bago ng paninindigan. So ayan po yung iniiwasan natin ng mga kasama kasi ngayon mabait sa'yo yan. Pagdating ng araw, tsapuera ka na dyan. Diba? Kaya ngayon kasama namin, sabi namin, sige, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo sumama dyan. Binanatan mo pa kami, nirerespeto naman namin yung pananaw mo. Okay na lang sana na umalis ka. Pero ang nangyari, tinira mo pa tinira mo pa kami. So, pinalala mo lang yung sitwasyon. Well, anyway, hindi naman yun ang issue pag-usapan natin. Ito, pakinggan lang natin yung sinasabi ni Nino Barsaga tungkol dito sa isang Banateros na dati nga ay banat ng banat dito kay Kibuloy, tapos ngayon, eto na. Talagang kamping-kampi na dito kay Pastor Kibuloy. Eto mga kababayan, pakinggan natin. Alam niyo mga kaibigan, dati kung ano ng mga pinagkasabi nito, bulaan, kung ano kesyo kay ganito, kay ganyan. Pero ngayon, mga kaibigan,
kung ano-ano nang sa pabor ang sinasabi niya in favor kay Pastor Apollo Kibuloy na manyakol. Ito si Banat Bay. Ha? Kung ano-anong mga sinasabi dati na puro hindi rin makain, pero ngayon na din. Panoodin niyo ito, ha? Mantakin mo, ginastify niyang appointed son of God siya? Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may... Yan po ang naririnig niyo mga kababayan. Yan po si Banat Bay. Yan po yung todo tanggol ngayon kay Kibuloy. Pero dati, pakinggan ninyo. Ito yung dati na panahon na binabanatan niya si Kibuloy. Tingnan niyo yung pagkakaiba mga kababayan. Yung talagang turnabout. Yung talagang grabe yung talikod 360. Hindi lang ata 360, 720 bumalik. Sobrang bumaliktad talaga. At ibang-iba yung sinasabi dati sa sinasabi ngayon. Eto, ituloy natin. Ari na sanlibutan. Ba't di mo mapatigil to si Marcos? Di ba, kung talagang propeta ka na you are claiming to be, patalsikin mo na. Hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Naintindihan natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Mag-resign na kayo! Giit pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun So magtatanga-tangaan na lang kayo? Ano magtatanga-tangaan? Kaya nga doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Kami ka! Mag-resign na kayo! Giit pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun So kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Pagkatapos 2 moments later. Gusto nyo sumipot, lalong-lalo na yung mga vlogger dyan na, may warrant na, nagtatago na. Ito na. Ito na yung turnabout. Ito na yung biglang nag-iba yung ihip ng hangin. At ngayon, todo tanggol. Pero previously, diba? Grabe. Kulang na lang talaga isumpa. Kulang na lang murahin niya si Kibuloy. Pero ngayon, ito. Todo tanggol na. Si Kibuloy, bunggo! Yung warrant nga galing sa Senado. Inihain ng Davao City Prosecutor's Office ang kaso sa main office ng DOJ. Na yan ang gusto ni Pastor Kibuloy. Mapunta na sa husgado. Kasi yan dati, na-dismiss na yan. Binuhay lang ng DOJ yan. Alam mo naman si Remulla. Alam mo sa totoo lang, dapat si Remulla ang tawaging appointed. Bakit? Kaya niyang bumuhay ng mga patay. Patay na kaso, ayan, binuhay niya. Siya dapat ang tawaging appointed. Dito naman sa Congress, ang pautot nila, SMNI issue, franchise, at ang tinatarget si Kibuloy. Ang problema, hindi naman si Kibuloy na ang pinuno ng kingdom. In papers, iba na ang senior pastor. Yan yung bagay na hindi maintindihan ng iba. Ayun yung tungkol dun sa sinasabi ni Banat Bay, hindi po pinaniwalaan yan ng Kongreso. Hindi po pinaniwalaan ng komite yan. Kaya walang nangyari dun sa paliwanag nila na ganyan. Kaya, yung sinasabi niyang sa SMNI, si Pastor Kibuloy pa rin yan, huwag yung pagpilitan. Iba na yung nasa papel Iba na yung senior pastor. Kaya nga dito, magtataka ka, wala na sa papel si Pastor Kibuloy sa SMNI. Ipinagpipilit ang panili nilang ipatawag si Pastor Kibuloy. It only means one thing. Ang target ninyo ay si Pastor Kibuloy. Sana palitan nyo na lang yung pagdinig ninyo. Huwag nyo na lang sabihin SMNI Fran. Alam mo, hindi talaga mag-gets ni yung Tiberos kung bakit nag-i-excuse o sinasabing hindi a-attend si Kibuloy. Ulitin natin yung sinasabi nga ng letter ni Kibuloy o sa mga abogado niya. Ang Senate hearing po ay hindi husgado. Ang Senate hearing po, ginagamit po yan in aid of legislation, meaning para ho sila ay gumawa ng batas. Kaya nga ang tawag nila dyan, resource person. Yung mga taong nagpupunta ay hindi ho sila akusado. Hindi ho sila pinoprosecute. Ang problema kasi, Hontiveros, hindi ba pumupunta si Kibuloy, inakusahan mo na siya. Hinatulan mo na siya. Nandito po tayo para suportahan po si Pastor Kibuloy. Doon sa panawagan niya po na maging patas lang. Ang atin naman po hindi natin sinasabi. Patas lang. Diba? Grabe na ngayon salita niya. Ibang-iba na, no? Kaysa dun sa unang sinasabi niya. Dati grabe, halos murahin na niya Talagang bumabalik-pas pa siya Ang sasalita si Kibuloy, parang dirindiri siya, hindi siya naniniwala. Tapos ngayon, no? So, sobrang bait na talaga namang sobrang paghanga na yung inilalabas niya. Yung talaga parang bilib na bilib siya kay Kibuloy. At inilalabas siya ngayon, inaharap niya yung media. Sinasabi niya na talagang mabait ito si Kibuloy Pero dati, minumura niya. Diba? Paano ngayon yan? Diba? Paniniwalaan niyo ba yung ganitong klaseng tao? Si Pastor Kibuloy ay walang kasalanan o di kaya may kasalanan. Ang importante po patas. Actually, alam niyo, nung tinitimbang ko nga yung dahilan kung bakit tayo sumuporta dito. Alam mo, nasasabi niya lang yan. Kasi kagawin niya, nandyan sila. Mamaya pakinggan ninyo, bakit sila nandyan? May sasabihin na naman si Nino Barsaga. Ano sasabihin ni Nino Barsaga?
Kaya kayo nandyan kasi tinatanong nga niya no, magkano? Diba? Yung tanong, magkano? Bakit ganon? Tapos, obvious, yung isang rason. Binigyan sila ng programa sa SMNI. Siyempre, pag may programa ka, may talent fee yan. Malaki-laki talent fee yan kasi nasa alanganing posisyon si Kibuloy. Kinakailangan niya talaga na magtatanggol. Kaya, obvious mga kababayan kung bakit nila biglang nagbago yung kanilang pananaw kay Kibuloy at ngayon, sobra na silang himod at talagang todo tanggol dito kay Kibuloy. Alam niyo, sapat na po para sa akin, yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin, yung kanya pinaglalaban tungkol sa ating Isa pa. Robin na naman. Pinagmalaki pa niya yung mga sinasabi ni Robin, halos nga buong Pilipinas. Majority of Filipinos hindi believe sa mga pinagsasabi ni Robin. Tapos ngayon, isa-cite mo pa, ihalimbawa mo pa. Parehas pa kayo ng pananaw ni Robin. Sinasabi nga ng mga tao, bobo si Robin Hindi marunong walang kakayahan na maging senator Tapos ngayon, isa-cite mo pa example yung sinabi ni Robin. So, ibig sabihin, kung sinasabi ng tao na bobo si Robin Padilla, kapag ikaw naniwala, ibig sabihin, ob-ob ka rin. Diba? Ganun lumalabas ng ganun Ganun yun Diba? mga rebelde. Alam nyo, ito, lagi ko sinasabi to sa aking live na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan ng itong rebelde. Na napakahirap po. Alam naman natin yan. Dekada na ho silang nanggugulo sa ating bayan. Dekada na ho silang talagang nang-aabuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa mga rebelde na ito. Pero gayon pa man, si Pastor Kibuloy, matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Ngayon, nagtatanga-tanga. Tudod bakbaka dyan kay Kibuloy. Ngayon, himod tumbong ka sa magkanong paraan. Na mo bayro sama tayo sa isang grupo. Hindi ka susuporta dyan kung walang kwarta. Grabe. Grabe naman, sobrang lutong naman ang mura nito. Kaya dinidelete ko binabawasan ko, delikado tayo, baka maano Sa YouTube pa naman, mahigpit. Alright, so yan, grabe Mo. Ha? Kaya huwag kang magmamukha, at higit sa lahat, gusto mo issue. Ayan ang issue. Yung pangahalay, pang-sex harassment, human trafficking, yan ang iribat ninyo. Ayan mga kababayan. Diba, narinig nyo si Nino Barsaga. Alam nyo, marami nagsasabi dapat hindi na paniwalaan si Nino Barsaga. Kasi sabi nila may topak daw ito. Pero sa totoo lang mga kababayan, kung meron kang paniniwalaan ay yung taong nakasama nila mismo. Kasi matagal sila magkakasama dati. Alam ni Nino Barsaga yung diskarte ng grupo. Kasi magkakagrupo sila So alam ni Nino Barsaga yung diskarte. O kaya, yan, mga pinagsasabi niya. At kitang-kita naman natin talagang nag-iba yung pananaw niya kay Kibuloy, ni Banat Bay Ngayon ang tanong, kayo ba maniniwala sa taong ito na paiba-iba yung pananaw, paiba-iba yung paniniwala. Di ba? So ngayon, pwedeng kaibigan mo siya, kakampi mo siya, pero pagdating ng ilang buwan, ilang taon, o pagdating ng panahon, iba na yung sinasabi niya. Mga kaibigan mo siya ngayon, pagdating ng araw, kalaban mo na siya. Di ba? Ayun lang mga kababayan, na-share ko lang sa inyo itong video ito kasi para at least ma-warningan tayo tungkol sa mga sinasabi nila. Kasi magagaling magsalita ito Talagang mga akit sila ng mga tao. Ang tanong, yun lang. Kayo ba sasama sa ganitong klaseng tao na iba-iba yung sinasabi, iba yung paninindigan, pabago-bago? Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo sa ganyang klase mga tao. So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.